Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming produkto at serbisyong minsang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang unti-unting nawala, napalitan o nag-evolve dahil sa pagunlad ng teknolohiya at pagbabago ng merkado. Mula sa pagkain, kagamitan sa bahay hanggang sa komunikasyon at libangan, ang mga ito ay nag-iwan ng marka sa kultura at alaala ng nakaraang henerasyon. Sa pag-aaral na ito, tatalakayin ang mga dating kilalang brand at serbisyo na minsang umusbong, sumikat at kalaunan ay nawala o napalitan. Lapasita Biscuits. Ito ang klase ng biscuit na madalas ay dinudukot natin ng palihim kina nanay at tatay lalo na sa mga probinsya. Always present din ito sa mga lamay at picnic. Ang Pabrika de Bizcocho y Dulces Biscuits Specials ay tinatag noong 1921 ni Luis Martinez sa San Juan Metro, Manila. Sa bakery na ito nagmula ang pinakapopular na brand ng biscuits na ito, ang Lapasita. Ang pangalan nito ay hango sa pangalan ng asawa ni Martinez na si Pasita Martinez. May iba't ibang klase ng biscuit ang factory na ito, mula sa mga ordinaryo hanggang sa may mga palaman at espesyal. Sa kasalukuyan, iba't ibang klase na ng tinapay ang nagawa ng sikat na brand na ito. Ang Ramcar. Sa oras na masiraan ka ng sasakyan sa kalagitnaan ng kalsada, lagi lang nakaantabay noon ang Ramcar. Ang pioneer sa Pilipinas pagdating sa bilihan ng gulong, baterya at kahit anong klase ng automotive service ay ang Ramcar. Ito'y unang itinayo ng may-ari nito na si Ramon Caro noong taong 1919. Kinuha ang pangalan ng shop na ito sa first syllable ng first at last name ng orihinal na may-ari nito na si Ramon Caro. Unang nagtrabaho noon si Ramon bilang isang mekaniko sa isang talyer at paggawa ng sasakyan dahil sa hilig din ito noon ang magbutingting ng mga sasakyan at nakakaipon ng sapat na kaalaman at pondo. Nakipagsapalaran siya at itinayo niya ang Ramcar. Siya ang manufacturer ng isa sa pinakasikat na baterya noon sa Pilipinas, ang Oriental Battery. Siya din ang kauna-unahang nag-assemble ng Bantam car na Hillman Minx. Noong taong 1997, nakipagsanib ang Ramcar sa CC Unison Corporation para gawin ang Oriental and Motolite Corporation. Sa kasalukuyan, ang korporasyong ito ay may manufacturing at distribution facilities sa Amerika at Australia. Radio Wealth. Noong 1930, si Domingo Guevara na mula sa lalawigan ng Camarines Sur ay nagtayo ng isang maliit lamang na radio repair shop hanggang sa kinalaunan ay naging dealer na din siya ng mga radyo. Makalipas ang 5 taon, naisipan niyang pangalanan ang kanyang matagumpay na negosyo na Radio Wealth dahil na din sa literal na nagmula sa radyo ang kanyang tinatamasang yaman. Noong taong 1991, gumawa naman ang Radio Wealth ng telebisyon kung saan nasa loob ito ng isang sarili nitong cabinet na muli na namang pumatok sa kanyang mga parokyano. Naging patok ang kanyang produkto hanggang sa dekada 70 subalit sa pagpasok ng compact digital technology noong dekada 80 at 90, kumaunti na lamang ang gumagamit ng radyo at mga bulky na telebisyon. Subalit bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang pinagpagurang negosyo, na-divert niya ito sa isang investment corporation para sa real estate, finance, transportation, information technology, telecommunication, hospitality services at marami pang iba. Nanatili ang legacy ng Radio Wealth na sa ngayon ay Radio Wealth Finance Company Incorporated. Lawanit. Ito ay klase ng board na kilala dahil sa pangmasa nitong presyo pero matibay at magandang kalidad. Ito'y unang inilabas sa merkado sa Pilipinas noong taong 1957 mula sa Philippine Wallboard Corporation. Tinatawag itong lawanit dahil sa gawa ito sa lawan tree na mula sa Agusan del Norte na tinatawag namang Meranti ng mga bansa sa Southeast Asia. Bago pa man sumikat ang lawanit, nauna nang ginamit ang plywood subalit hamak na mas mahal kaya mas tinangkilik ang lawanit. Sa kasalukuyan, ang salitang lawanit ay naging generic name na ng kahit anong klase ng plywood na manipis at mura ang halaga. Purico. Ito'y nagsimulang araling gawin ng isang chemist sa Philippine Manufacturing Corporation noong taong 1917. Noong taong 1990 ay matagumpay na nakagawa ang naturang korporasyon ng puro at mayamang klase ng mantikilya na kinalauna ay pinangalan ng Purico. Ang pangalang Purico ay mula sa salitang puro o pure na katangian ng mantikilya at rico na salitang Espanyol na nangangahulugang mayaman. Noon kasing panahon iyon, marami pa din ang mga Espanyol sa Pilipinas kaya normal lamang ang paggamit ng salitang Espanyol sa mga bagay at produkto. Mabibili ito dati na nakabloke at nakabalot sa kulay dilaw na papel na parang dairy cream sa kasalukuyan. Dahil sa kasikatan ng Purico noon, naging major sponsor pa ito ng isang radio show na pinamagatang Purico Amateur Show na sa paglipas ng panahon ay tinawag na ang programa bilang Tawag ng Tanghalan na namayagpag noon at muling napapanood ngayon. Subalit dahil sa dami ng mga brand na naglabas sa paglipas ng panahon, ang Purico ay tuloy nang nawala at hindi na muling makikita. Jobush Fabric Dye. Jobus ang kalimitang hanapin ng mga estudyanteng kailangan ito sa kanilang mga activity at proyekto sa paaralan.
maging na iba pang mga kabataan o mga business owners lalo na't ang pagkukulay ng mga damit o do-it-yourself ay napapanahon. Dahil lahat tayo dumaan sa mga panahong uso ang ganitong uri ng pagdidisenyo sa mga damit na pinaglulumaan na, ngunit alam mo ba na ito ay Joe Bush at hindi Joe Bus? Ito ay mula sa Amerikanong si Joe Bush. Taong 1899 na magtayo ito ng clothes cleaning at dyeing sa plaza ng Santa Cruz, Manila. Ang tindahan ay dinala lamang sa pangalan at slogan nitong Take That Stain to Joe Bush, the cleaner and the dyer that pleases. Ngunit ito ay serbisyo ng pagtitina na naging popular noong 1920s. Dahil sa pagiging in-demand nito sa mga panahong iyon, pinagpasyahan niyang gawing Joe Bush Dyer and Cleaner, mas pinasimpleng pangalan kung saan naka-highlight ang kanyang pangalan at pangunahing serbisyo. Ang tindahan ay nagbebenta din ng mga tingi-tinging pangkulay para sa mga nais itong gawin sa kanilang mga tahanan. Kalaunan, taong 1970 kung kailan nauso ang mga makukulay na kasuotan mula sa mga pagtitina, ang komersyal na pulbos na pangkulay ay tinawag na Joe Bush ng karamihan. Netopia. Ang Netopia ay isa sa mga pinakatanyag na internet cafe chain sa Pilipinas na sumikat noong huling bahagi ng 1990s hanggang early 2000s. Sa panahong iyon, hindi pa pangkaraniwan ang pagkakaroon ng sariling internet connection sa bawat bahay. Kaya't naging mahalagang lugar ang mga internet cafe tulad ng Netopia para sa mga estudyante, profesional at mga mahilig sa teknolohiya. Dito unang naranasan ng maraming Pilipino ang basic internet browsing, paggamit ng email, panonood ng online content at paglalaro ng multiplayer games. Isa itong social media at digital hub kung saan nagtatagpo ang teknolohiya at kabataan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, mabilis na nagbago ang teknolohiya. Dumami ang murang mobile data packages, naging mas accessible ang smartphones at lumawak ang availability ng home broadband connections. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang pangailangan sa internet cafes. Ang dating masiglang mga cabins na puno ng gumagamit ay unti-unting naging tahimik hanggang sa marami sa mga branch ng Netopia ang nagsara o nagbago ng business model. CDR King. Ang CDR King ay isa sa mga pinaka-iconic na tindahan sa Pilipinas na sumikat noong early 2000s. Kilala ito bilang supplier ng murang computer accessories at digital storage devices gaya ng CDR, DVD-R, USB flash drives, memory cards, cables at maging iba't ibang electronic gadgets. Sa panahong iyon, mahal pa ang mga digital storage at accessories sa ibang tindahan, kaya tanging go-to store ng mga estudyante, opisina at kahit simpleng consumers ang CDR King. Dahil sa napakababang presyo nito, kahit simpleng produkto ay naging accessible sa masa, dahilan kung bakit mabilis itong sumikat at lumawak sa mga branch sa buong bansa. Ngunit kasabay na mabilis na pagunlad ng teknolohiya, nagbago rin ang paraan ng pag-store at paggamit ng data. Lumaganap ang cloud storage, USB-free devices, streaming services at digital downloads, kaya't unti-unting nabawasan ang paggamit ng CDs at DVDs. Dahil dito, naapektuhan ang pangunahing produkto ng CDR King at unti-unting lumit ang presensya nito sa merkado, hanggang sa halos mawala na ito sa karamihan ng commercial establishments. Ang Sony Walkman ay nilunsad noong huling bahagi ng 1970s at itinuturing na isa sa mga pinaka-revolusyonaryong imbensyon sa larangan ng musika at entertainment. Itong kauna-unahang portable cassette player na nagbibigay daan sa konsepto ng personal music listening, kung saan maaaring makinig ang isang tao ng musika kahit saan at kahit kailan. Bago ang Walkman, ang musika ay karaniwang naririnig lamang sa radyo, stereo systems o pampublikong lugar. Ngunit sa pagdating ng Walkman, nagkaroon ng bagong karanasan ng mga tao. Ang musika ay naging personal, beat-beat at mas intimate. Dahil dito, mas mabilis itong sumikat sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas at naging simbolo ng kabataan, fashion at modernong pamumuhay ng 1980s hanggang 1990s. Subalit sa pagpasok ng digital era, unti-unting nagbago ang format ng musika mula cassette tapes patungong digital files. Ito ang naging daan ng MP3 players at kalaunan ng smartphones, dahilan upang tuloy ang bumaba paggamit ng Walkman. MP3 player. Ang MP3 player ay naging popular noong early 2000s bilang susunod na hakbang sa evolution ng portable music devices. Hindi tulad ng Walkman na gumagamit ng cassette tapes, ang MP3 player gumagamit ng digital audio files na maaaring i-download at i-store sa maliit na device. Dahil dito, mas magaan, mas compact at mas practical ito kumpara sa mga lumang music players. Maaaring maglaman ito ng libu-libong kanta kaya't naging paborito ito ng mga estudyante, commuters at music lovers. Ang Sun Cellular ay nilunsad noong early 2000s at mabilis na nakilala sa Pilipinas dahil sa pagpapakilala nito ng unlimited call and text promos. Sa panahong mahal pa ang komunikasyon sa mobile phones, naging malaking tulong ito sa mga estudyante, pamilya at mga manggagawa na gustong makatipid sa load at tawag.
Dahil sa agresibong marketing at murang serbisyo, mabilis na lumaki ang consumer base ng Sun Cellular. Ito'y naging isa sa mga pangunahing mobile network sa bansa at nakipagsabayan sa mga malalaking telecom companies. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng consolidation sa industriya ng telekomunikasyon. Dahil dito, isinama ang Sun Cellular sa Smart Communications at unti-unting nawala ang branding nito bilang independent network. Bagamat patuloy ang serbisyo, hindi na ito kilala bilang hiwalay na brand. Ang Bayantel o Bayan Telecommunications ay isa sa mga unang malaking fixed line telephone at internet service provider sa Pilipinas. Sumikat ito noong panahon na landline phones pa ang pangunahing paraan ng komunikasyon at dial-up internet pa ang pangunahing access sa online world. Nagbigay ito ng serbisyo sa mga residential households at business establishments, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng stable na komunikasyon. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang bahagi ito ng telecommunication infrastructure sa bansa. Gayunpaman, nang pumasok ang mobile phones, text messaging at kaloonan ng fiber internet, unti-unting bumaba ang demand para sa traditional landlines. Dahil sa pagbabago ng teknolohiya at kompetisyon sa industriya, nakuha ito ng Globe Telecom at kaloonan ay na-phase out bilang standalone brand. Ang mga produkto at serbisyong ito ay patuloy ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at pangailangan ng lipunan. Bagamat marami sa kanilang wala na ngayon, hindi may kakailangan kanilang naging papel sa paghubog ng modernong pamumuhay sa Pilipinas. Ang bawat isa ay bahagi ng kasaysayan na nagbigay daan sa mas advanced na sistema ng kasalukuyan.